Mula kay sa iyong araw, bakbaka na, ramdam ng buong mundo ang paglakas ng Pilipinas. Sabing ganun mga tol dito sa title, no? Ang pag-usbong ng bagong superpower. Wow! Sarap ng pakinggan ng pag-usbong ng bagong superpower ang Pilipinas, no? Ito'y panoorin natin mga tol. Bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin ang bagong superpower. Ang Pilipinas ay umakyat na sa pang-34 na ranggo sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Oh, pero napakalayo pa rin natin kumpara sa China. Napakalayo pa rin natin. Yung kakapanood nga lang natin kanina yung mga halimaw na bomber aircraft ng China, Russia, America, di ba? Nakakatakot yung mga yun. Ito'y ayon sa GFP review na may power index score na 0.4691 at lalo pang lumalakas ang Pilipinas dahil sa mga armas na ibinibigay ng ibang mga bansa. At nito lamang, ang India ay magbibigay daw ng mga BrahMos, ang pinakamabilis na supersonic cruise missile sa buong mundo. Hindi, ano yan? Binili ng Pilipinas yan. At ito ay di-deliver sa loob ng 10 araw. Ano nga ba ito? At bakit nagpapalakas ang Pilipinas? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kamakailan lamang ay nababalitaan natin na tumitindi ang tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea at pinangangambahan din na magkakaroon ng World War III dahil sa tensyon sa Taiwan. Wag naman. Nagkaroon na rin ng babala si Putin para sa NATO dahil sa matinding tensyon buhat na nagkaroon ng digmaan sa Ukraine. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang mga sistemang pang-ibabaw nito ay darating sa Pilipinas. Ang supersonic cruise missile na pinakamabilis sa mundo, kasunod na ito i-deliver sa Marso. Ito ang kauna-unahang export order na napakalakas na pangako at ngayon ay nagkakaroon na ang Pilipinas sa kanyang arsenal. Dapat nga bang mag-ingat na ang China? Ang sumusunod na ulat ay magbibigay sa iyo ng higit pang impormasyon. Ang deal ay matagal nang napagkasunduan at dumating na ang oras na ito ay dapat ipadala. Ang pinakamabilis na supersonic na cruise missile na galing sa India. Ayon pa sa Gravitas, sa susunod na 10 araw, ang mga ground systems ito ay makakarating sa Pilipinas. Alam niyo mga tol, no, etong mga kagamitan na to ng Pilipinas ay pangpalag lang talaga yan, pero hindi ito yung tipong katatakutan ng China dahil alam naman natin mga tol, mas malakas pa rin sila ng napakaraming ulit. Diba? Mas marami silang supersonic missile, marami silang mga barko, mayroon silang aircraft carrier strike group, 'di ba? May mga ganun sila, yung Shandong nila. Meron silang mga bomber, which is mga yon mga tol, wala ang Pilipinas. Meron silang mga matitinding submarine, may nuclear sila. So eto, siguro at least meron tayong pampalag, no? Hindi tayo yung tipong talagang totally walang depensa kahit paano. So kailangan nating ipagmalaki, dapat talaga natin ipagmalaki na at least ang Pilipinas ay lumalakas, umaangat ang ranggo, pero napakalayo pa natin mga tol sa katotohanan. Napakalayo pa natin sa katotohanan para masindak, no, ang sino man ang sisindakin natin. Walang ganun mga tol, no. So panoorin natin. Ito ay makakarating sa Pilipinas. Ang mga marines ng bansang ito sa Timog Silangang Asya ay magkakaroon ng 3 battery ng mga missile. Ang halaga ng deal ay $365 billion. At ito ang kauna-unahang uri nito. Isa itong makasaysayan para sa parehong India at Pilipinas. Para sa India, ito ang pinakamalaking foreign export agreement ng Defense Research at Development Organization. At para rin sa Pilipinas dahil magkakaroon ito ng makapangyarihan na BrahMastra sa kanyang arsenal. Oo, BrahMastra. Isang matindi at mabagsik na armas na binanggit sa mga Hindu scriptures. Ayon sa alamat, ang armas na ito ay may potensyal na sirain ang buong universo. Sa mga aklat at dula, matagal nang pinag-uusapan ang BrahMastra at ang BrahMos ay napakalapit dito. Tingnan lang natin ang kaya ng missile na ito. Maaari itong lumipad ng halos 3 beses ang bilis ng tunog, kaya't halos imposible ito maabutan. Mayroon itong reach na 300 hanggang 500 kilometers
na mas malayo kaysa karamihan sa mga cruise missile. Maaari itong magdala ng 250 kg na submunitions. At sa huli, nuclear capable din ang BrahMos. Ang isang buong pwersang preemptive nuclear strike ay maaaring pabagsakin ang kakayahan ng kalaban. Pero ang ganyan ng Pilipinas ay hindi unlimited, di ba? Ilang piraso lang, mauubos din yun mga tol. So pag naubos yan, yari tayo, no? Tagal ng order. Teka, time first, wala pa yung order na bago. Ang BrahMos ay may iba't ibang anyo. Maaring ito ay ship-based, land-based, air-launched, at submarine-based. Ano ang eksaktong matatanggap ng Pilipinas? Ang shore-based anti-ship variant. Ang deal ay nagpapakita na ang Pilipinas ay nagtatangkang palakasin ang kanyang kakayahan sa depensa. Ito ay dahil ang bansang ito sa Timog Silangang Asya ay matagal nang naharap sa isang maselan na takdang gawain na angkop sa pag-navigate sa magkaibang interes ng Beijing at Washington sa nagdaang taon. Mas lumakas ang defense partnership sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at may ilang beses ding nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng China at mga sasakyang Pilipino sa South China Sea noong nagdaang buwan lang. Okay, parang napanood ko na to kay sa iyong araw nitong nakaraan pero 20 ano pa lang to, bagong upload. Parang na-re-upload niya lang, no? Anyway, etong paparating sa atin mga tol na BrahMos ay malaki ang magiging tulong nito at tambag, no, sa kakayanan ng Pilipinas. Panibagong arsenal ng Pilipinas yan mga tol eh. Pero kung ikukumpara natin siya sa dambuhalang bansa na to na China mga tol, malayo pa tayo sa katotohanan. As in, napakalayo pa talaga natin sa katotohanan. Kasi alam naman natin pagdating sa mga barko, mga submarine at iba pang mga kagamitan, talaga super advanced sila kasi sila mismo yung nagde-develop eh. Sila yung nagpapalakas ng kanilang sariling weapon o sandata mga tol. Unlike sa atin, asa lang din tayo sa ibang bansa tapos bibilin pa natin kung ano lang yung kaya ng budget natin. Minsan, nabibigyan tayo ng mga napaglumaan nila. Yon, magagamit naman natin yon actually sa pandepensa, di ba? Kahit papaano may palag tayo, hindi yung totally sakupin na lang. Pero yun nga mga tol, no, napakalayo pa natin talaga para matawag na superpowers. No, napakalayo pa natin nun mga tol. Kapag dumating ang panahon na hindi na tayo binubulas ng China, baka pa masabi pa natin na malakas na Pilipinas. Nangingilag-ngilag na China sa ginagawa nila eh. Malakas na Pilipinas. Pero sa ngayon, hanggat nababalitaan natin yung ginagawa ng China sa atin sa West Philippine Sea, malayo pa talaga tayo sa katotohanan. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Sa tingin mo, malayo pa ba tayo sa katotohanan o nandirito na tayo bilang isang superpowers? No? Ano sa tingin mo? Comment ka na lang sa baba. No, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.